Magandang araw po sa ating lahat at ngayon po ay nasa panibagong libro na po tayong pag-aaralan at ito po ay ang aklat ni Zacarias. Ang aklat po ni Zacarias ay naisulat po nung pagitan ng 520 at 470 BC at mismong si Propeta Zacarias ang sumulat ng aklat na ito. At sinasabi nga po sa verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Zacarias, anak ni Berequias at apo ni Propeta Iddo. Ano po ba ang layunin ng sulat? Binigyan din ni Zacarias po na ginamit ng Diyos ang kanyang mga propeta upang turuan, balaan at itama ang kanyang bayan. Ngunit tumanggi silang makinig. At ang mismong mga kasalanan po nila ang nagdala sa kanilang mga kapahamakan po. Pag-aaralan po natin ngayon ang unang kapitulo ng Zacarias na nahati po sa tatlong parte. Ang unang parte po ay panawagan na manumbalik sa Diyos. Ang pangalawang parte naman po ay tungkol sa pangitain sa mga kabayo. At ang pangatlong parte naman po ay tungkol sa mga sungay at sa panday. Ngunit po habang binabasa ko po ang kapitulong ito ay pumasok po sa isip ko ang verse 3 at dito po sinasabi, kaya't sabihin mo sa kanilang pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, manumbalik kayo sa akin, kakalingahin ko kayo. Kaya po sa hapong ito, ang akin pong ibabahagi ay binigyan ko pong ng titulo na desisyon. Ano po ba ang ibig sabihin ng desisyon? Ang desisyon ay isa pong pagpapasya, pagpipili po ito ng isang bagay, pangyayari o sitwasyon. Alam naman po natin at alam ko po na sa buhay po natin ay punong-puno ng pagpili. At sa bawat desisyon na gagawin po natin ay dito nakasalalay kung ano po ang magiging buhay natin. Kung mababasa po natin sa verse 4, huwag kayong tumulad sa inyong mga ninuno. Hindi sila nanumbalik sa akin. Hindi nila tinalikuran ang kanilang mga kasamaan sa kabila ng aking panawagan sa pamamagitan ng mga propeta. Mga kapatid, ang panunumbalik po sa Diyos ay dapat intentional. Gagawa po talaga dapat tayo ng isang desisyon. At kapag mali ang desisyon na nagawa po natin, sigurado na may consequence na mangyayari. At ito po ay sinasabi sa verse 4 po. Sa kapitulong ito po ay ipinakita ang mga consequence na nangyari dahil nagmatigas ang mga ulo nila ng mga ninuno po nila. Ngunit ipinapakita pa rin ng Diyos ang mayamang pagmamahal at mayamang habag niya sa mga tao. Patuloy niyang pinapaalalahanan sa magitan ni Propeta Zacarias na magsisina sa mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, ang panunumbalik sa Diyos at ang pagsunod sa Kanya ay ang pinakatamang desisyon sa buhay natin na gagawin natin. Hindi mo na kailangan na pag-isipan pa o magdalawang isip pa. Sa buhay po natin ngayon, sa kabila po ng mga kasalanan natin na nagagawa araw-araw, tinatawag pa rin tayo ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Ibabahagi ko po sa inyo ang ilang mga pahiwatig o senyales na kailangan natin manumbalik sa Diyos. Ang una po ay binabaliwala ang salita niya. Tulad po sa sinabi sa verse 4, binabaliwala ng mga ninuno nila ang salita ng Diyos. Maging sa buhay po natin ngayon, kapag po nararamdaman po tayo na tayo ay hindi na tayo interesado sa mga katuruan, magdesisyon na po tayo, lumapit na agad sa Diyos, manalangin, magsisi at manumbalik sa Kanya. Ang pangalawa naman po ay ayaw talikdan ang kasalanan. Sabi nga po sa verse 4, hindi nila tinalikuran ang kasamaan. Pag ganito po ay kodisyoso na po ito mga kapatid. At kapag nag-i-enjoy ka sa mga kasalanan na ginagawa mo, kailangan mo na magdesisyon at sabihin sa sarili na tama na ang ginagawa kong masama,
at manumbalik na sa Diyos, mga kapatid. Ang pangatlo naman po ay tumatalikod sa panawagan. Marami na pong propeta na nagbibigay babala sa kanila pero tinatalikuran nila at pinagwawalang bahala. Kaya mga kapatid, kapag nakakaramdam ka na tinatamad ka sa gawain o tumatakas sa mga responsibilidad natin bilang Kristiyano, pahiwatig na po ito na kailangan natin manumbalik sa Kanya. At bilang pagtatapos po mga kapatid, sabi nga po nila, ang pagdesisyon daw ay hindi madali. Pero isa lang po ang masasabi ko, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang panunumbalik sa Diyos ay kailanman hindi mo pagsisisihan sa buhay mo. Ito ang pinaka-tamang desisyon na gagawin mo, kapatid. Salamat po. God bless po sa ating lahat.